Ang panahon ng tag-ulan, panahon din ng pagbaha. Ang sanhi nito, ang mga nagkalat na basura. Kaya para hindi mabulok ang mga basura sa lansangan, gawin natin sila muling kapaki-pakinabang. Ang basura, ginto kung ituring ng iba. Dahil sa pamamagitan ng kaunting imahinasyon, ang dating mga patapong bagay pwedeng maging kapaki-pakinabang na mga obra. Alam niyo bang bawat isa sa atin ayon sa Eco Waste Coalition ay halos 5 kilo ang itinatapon na basura kada araw? At kung iipunin ito sa loob ng isang taon, umaabot ito ng 1,715 kilos. Katumbas ng 28 sako ng bigas. Kaya naman ang iba sa atin, naghahanap ng mga paraan para ma-recycle ang mga basurang ito. Gaya na lang ng mga nakilala naming taga Marikina City. Akalain nyo ba na ang ibang mga struktura at daanan dito, hindi pala gawa sa simento, kundi sa mga lumang polystyrene foam o mas sikat bilang styro? It's an alternative sa mga cement blocks. Kada buwan ang pagkolekta ng gamit na mantika mula sa mga residente. Kailangan kasing 12 kilo nito para mailuto ang 20 kilo ng styrofoam. Ito mga waste styro na nakolekta namin, dadali namin ito sa aming shredder. Na kung saan, dito sa aming shredder, dito naman sinishred para maging maliliit na particles itong aming waste styro. Dadalhin naman ang mga ito sa styroplastic densifier machine kung saan sila iluluto sa kumukulong mantika. Itong styroplastic densifier, ito yung machine na dinevelop ng Department of Science and Technology. So ito yung yung recycling facility natin na kung saan nasa loob na nito yung used cooking oil na nai-preheat na natin for 30 minutes. Sa init na 180 degrees, lalapot na ang tunaw na styro sa loob ng 3 oras. Ito na yung ginagawa nating catwalk block. Ito na yung magiging end product niya. Na kung saan, yung catwalk block, nilagay din natin sa ibabaw ng graba. Pagkatapos ng 1 oras, tuyo na ang mga pavement block at meron ka ng alternatibong semento. At ang karagdagang good news, kasing tibay ito ng mga cement block. Gamit ang parehong proseso, pwede rin makagawa ng mga paso ng halaman mula sa styrofoam waste. Yan ang mga obrang di lang kapaki-pakinabang, siguradong approved din sila kay Inang Kalikasan. Para naman sa mga mahihilig uminom ng mga canned soft drink, alam nyo ba na ang mga pull ring o pambukas nito pwedeng gawing fashion accessories? Ang first step sa paggawa ng pull ring accessories, ang paghihiwalay ng 2 klase ng pull rings, ang square at round type. Depende sa gusto nyong disenyo. After natin ma-separate yung square sa bilog, eto na yung process na susunod. Yung paghuhugasan din natin siya. Siguro mga 5 minutes. 5 minutes na may sabon, tubig, tapos ganyan-ganyan lang. Ikot-ikot lang siya. Then after nun is yung pagtutuyo na. Matapos patuyuin, pipit-pitin ang mga to gamit ang maliit na martilyo. May mga pull ring kasi na medyo hindi tama yung pagkabukas. So kailangan nilang pukpukin to para kung kunwari gagawa ng bracelet, hindi siya masusugatan. Pwede na itong tahiin gamit ang sinulid at karayom na pangganchilyo. Bukod sa mga fashion accessory tulad ng necklace, earrings at bracelets, pwede rin makagawa ng mga vest na damit at lamp. Ang mga produktong ito, ibinibenta mula 150 hanggang 4,500 pesos. Ayon sa foundation, world-class daw ang quality ng mga produktong ito. Kaya naman, umaabot sa iba't ibang bahagi ng mundo ang mga gawa nilang accessories tulad sa Japan, Dubai at United Kingdom. Isa pang malalang problema natin sa basura ang nagkalat na mga tarpaulin sa daan. Mabuti na lang at ang lungsod ng Makati nakaisip ng paraan para ma-recycle ang mga ito. Binibigay nila sa amin, linis at ginagawang bag for good purposes. Pagkatapos linisin ng mga tarpaulin, diretso na ang mga ito sa cutting area.
Tiniklop ng 1 inch ang bawat gilid ng bag at itinahi ng nakabaliktad gamit ang sewing machine. Linagyan ng bulsa at ng mga handle. Baliktarin lang ang naitahing bag at ito na ang kakaibang finished product. Bukod sa bag, gumagawa rin sila ng mga apron. Ang mga produktong ito nagkakahalaga ng 40 to 50 pesos. Hindi lang subok na matibay ang mga obrang ito. Pwedeng-pwede rin silang isabak sa ulan dahil ang tarpaulin waterproof. Ang basura, hindi kailangang maging salot ng lipunan. Ibang pananaw lang ang kailangan para ang mga ito maging obrang nagpapakita ng likas na pagkamalikhain nating mga Pinoy.